Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa ating pagtitipon ngayon, sa ating pagpupuri sa Ama, ipagpasalamat natin ang mga biyayang ating tinanggap mula sa Kanya, lalo't higit ang biyaya ng isang ina na laging handang makinig sa ating mga hinaing, sa ating mga panalangin, upang ito'y Kanyang ipaabot sa Ama sa pamamagitan ng Kanyang anak. Nawa sa paglapit natin sa ina ay matularan din natin ang kanyang halimbawa kung paano maging alagad ng ating Panginoon sa kasunuran. Ngayon ay ating aminin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kami, Kristo, mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming gumugunita sa mahal na Birheng Maria'y humihiling na iyong pagbigyang pakundangan sa kanyang pagdalangin upang kami pagindapating tumanggap mula sa abot-abot sa kaloob mo sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Ito ang sabi ng Panginoon. Nagkasalang paulit-ulit ang mga taga-Israel. Sila'y tiyak na parurusahan ko, sapagkat dahil sa suhol, pinarusahan nila ang mga walang sala at ipinagbiling alipin ang di makabayad. Kahit sa halaga ng isang pares na sandalyas, niyuyurakan nila ang mga walang kaya at ipinagtutulakan ang mahihirap. Nakikipagtalik ang mag-ama sa isang babaeng nagbibili ng aliw, anupat nalalapastangan ng aking banal na pangalan. Hinihiga nila sa tabi ng alinmang dambana ng balabal na sangla ng isang may utang. Sa templo ng kanilang Diyos ay nag-iinuman sila ng alak na binili na sa laping inagaw sa mga dukha. Nagawa pa nila ito sa akin
matapos kong lipulin ang mga Amoreo, mga taong singtangkad ng punong sedro at sintitigas ng punong ensina, na pinuksa kong lahat alang-alang sa kanila. Inilabas ko kayo mula sa Ehipto, pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon, at ibinigay sa inyo ang lupain ng mga Amoreo. Kaya pahihirapan ko kayo, gaya ng kariton na di makalakad sa bigat na dala. Hindi makakatakas ang matutuling tumakbo, manghihina pati ang mga matitipuno, at di maliligtas ng mga kawal, maging ang kanilang sarili. Walang tatamaan ang mga manunudla, di makaliligtas ang matuling tumakbo, at di rin makakatakas ang mga nakakabayo. Ang pinakamatapang na mandirigma ay hubad na tatakas sa araw na iyon. Ang Panginoon ang nagsabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit ng ayaw pumansin. Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit ng ayaw pumansin. Bakit ninyo inuusal yung aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan na lulugod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot, at ni ayaw na tanggapin yaong aking mga utos. Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit ng ayaw pumansin. Ang makitang magnanakaw ang nagiging kaibigan, at kung sinong mapang-apid, siya ninyong kasamahan. Mabilis ang inyong dila sa masamang sasabihin. Sa inyo ay baliwala ang gawang magsinungaling. Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit ng ayaw pumansin. Handa ninyong paratangan maging tunay na kapatid, at kay daming kapintasang sa kanila'y nasisilip. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala, kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon ng kayo'y aking pagwikaan, upang inyong maunawaan ang ginawang kamalian. Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit ng ayaw pumansin. Kaya ngayon dinggin ito, kayong ako'y hindi pansin. Kapag ako'y didininig, kayo'y aking wawasakin. Wala kayong aasahang magliligtas sa hilahin. Ang parangal na nais ko na sa aking ihahain ay handog ng pasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit ng ayaw pumansin. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo din. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang makapal na tao sa kanyang paligid, iniutos niya sa mga kasama na maghandang tumawid sa ibayo. Nilapitan siya ng isang eskriba at sinabi sa kanya, "Guro, susunod po ako sa inyo, saan man kayo pumaroon." Sumagot si Jesus, "May mga lungga ang mga asong gubat, at may mga pugad ang mga ibon. Ngunit ang anak ng tao'y wala man lamang matulugan o mapagpahingahan." Isa naman sa mga alagad ang nagsabi sa kanya, "Panginoon, maaari po bang umuwi muna ako upang ipalibing ang aking ama?" Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin, at ibaubaya mo sa mga patay
ang paglilibing sa kanilang mga patay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Ang lahat po ay magsiupo. Ang ibanghelyo po natin ngayon ay may kakaibang pagtingin kumpara sa pagkakasulat sa ibanghelyo kahapon. Pareho po sila ng istorya ang tungkol sa pagtawag ng Panginoon. Ngayon po ay napakaganda na talagang halos lapat na lapat sa ating buhay. Dahil si San Mateo, ang kanyang focus ay tungkol sa pagsulat ng Ebanghelyo o tungkol sa ating Panginoon Jesucristo na mas makikita yung pagiging tao kaugnay ang Diyos. Ang ating pong Panginoon ay lagi nang sinusundan ng mga tao. Ang ating pong Panginoon ay lagi nang hinahanap ng mga tao dahil sa kanyang kapangyarihan, dahil sa mga biyaya, at dahil sa mga nasusumpungang pagpapala ng mga tao sa Kanya, siya'y kilala na. Kaya, siya'y nagsabi sa Kanyang mga kasama na tayo'y tatawid na sa ibayo. At dahil nga po ganito ng estado ng Panginoon, ay may isa na nagsabi na, Panginoon, susunod po ako sa iyo. At sinabi ng Panginoon, ang magiging bigat, magiging buhay ng sumusunod sa Kanya. Na ang sumusunod sa Kanya ay walang mapapagpahingahan man lamang o matutulugan. Kinumpara nga niya ang buhay ng isang sumusunod sa Panginoon na ang mga asong gubat ay may lungga, ang mga ibon ay may pugad, pero ang anak ng tao at ang sumusunod sa Kanya ay walang mapapagpahingahan man lamang. Ito po isang katotohanan na sa pagsunod sa Panginoon ay maraming dapat iwanan, maraming dapat ipagpalit, maraming dapat mas pahalagahan. Kaya ito ang sinabi ng Panginoon doon sa eskribang susunod sa Kanya. Are you ready to follow me? Kahit ganito ang magiging buhay natin, full of sacrifices and discomforts. Kakaiba naman sa isang aspeto na meron naman siyang kasama na nagsabing bago sila tumuloy sa kanilang paglalakbay, teka muna Panginoon, parang hindi pa ako ready. Teka po muna Panginoon, parang kailangan muna ako may ayusin sa aming pamilya, sa aming bahay. At ito yung pagpapalibing sa aking ama. Sa ibang ebanghelyo ito tungkol sa ama. Ililibing daw ang kanyang ama. Diba? Ito naman po ay pinapakita na sa pagsunod sa Panginoon, dapat ikaw ay nakafocus. Dapat ang Diyos ang sentro, at kung anong kalooban ng Diyos, yun ang iyong susundin. Yun ang iyong bibigyan ng panahon. Yun ang iyong pagtutuunan ng pansin kahit ano ang maging kapalit nito, kahit ano ang isa sa alang-alang natin, matupad lamang ang kalooban ng Diyos. Kaya mga kapatid, napakaganda po ng mga simbolismo dito. Sila Kristo, ang ating Panginoon, magpapatuloy ng paglalakbay. Yung isa, gustong sumama dahil kita niya yung kapangyarihan, yung katanyagan, yung kadakilaan. Yung isa naman, ayaw munang sumama sapagat hindi pa siya prepared na ibigay ang lahat sa pagsunod sa ating Panginoon Jesucristo. Ito po ang paalala sa atin sa umagang ito. Sa pagdiriwang natin ng paggunita sa ating mahal na Birhen, birang ina ng laging saklolo. Siya po ay unang disipulo ng ating Panginoon Jesucristo, unang apostol, sabi ng ilang manunulat. Sapagkat sa kanyang sarili nakita ang kasunuran. She left everything behind. Her dreams, her wants, her desires. Siya po ay sumunod sa kalooban ng Diyos.
At sa kanyang pagsunod, ibinigay niya ang lahat ang kanyang buhay. At dahil dito, siya'y tumanggap ng napakaraming pagpapala. Kaya mga kapatid, napakaganda pong pagnilayan natin. Sa punto bang ito ng ating buhay, handa tayong sumunod sa paglalakbay. Next step. Yung pong next step na pag sinabi natin tayo susunod, isa sa buhay natin. Maniniwala tayo sa katotohanan kahit ang nakapalibot sa atin ay sumasalungat. At handa ba tayong sila'y pangaralan at itama? Handa ba nating ibigay ang lahat? Yung ating panahon, yung ating meron sa ating bulsa, sa ating sarili, yung ating talento bilang katiwala. Kung ito'y hinihingi ng ating Panginoon Kristo upang magmisyon, handa ba tayong magbago ng buhay sa pagsunod sa ating Panginoon Kristo? Ito po ang binibigyang halimbawa ng ating pagbasa ngayon. At nawa, pagnilayan natin ito. Sapagkat dapat ang pagsasabi natin ng susunod po ako sa iyo, kasama po ang isip, lahat na dapat ng ating ginugusto ay naayon sa kalooban ng Diyos. Susunod din dapat yung ating puso, lahat ng ating mamahalin at pahalagahan ay dapat naayon sa kalooban ng Diyos. At susunod ang buo nating pagkatao, lahat ng ating meron sa buhay ay dapat ay nakasunod din sa kalooban ng Diyos. Sana po isa sa mga hinihiling natin sa ina ng laging saklolo ay ang makasunod sa yapak ng kanyang anak. Ang lahat po ay magsitayo. Iluhog natin ang ating mga pangailangan sa Diyos Ama, kung saan naroon ang kanyang anak na nauna na sa atin at tumatawag sa atin na sundan siya. Manalangin tayo na may pananalig sa biyaya ng pagtanggap sa pagtawag na ito. Ang tugon, Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Ama, bigyan mo kami ng biyaya. Na sundan ang iyong anak. Sundan ang iyong anak. Ang mga pinuno ng simbahan at yaong mga nagpapahayag ng salita ng Diyos, naway maging masigasig sa kanilang pagsunod kay Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ng iyong anak. Ang ating komunidad sa araw-araw, naway mapanibago sa pananampalataya sa salita ng Diyos na tumatawag sa atin sa isang mabuting buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ng iyong anak. Yaong mga nawala ng pag-asa dahil sa mga pagkakasala, naway mapagtanto na kasama natin si Kristo, ang ating pinuno at pinapasan ang ating mga suliranin. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ng iyong anak. Yaong mga pinahina ng pagkakasakit at karamdaman, naway mapanatag sa kasiyahan ng Diyos, dulot ng kalinga at pagtulong ng kanilang mga kapamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ng iyong anak. Yaong mga namayapa, naway makasunod kay Kristo at makapasok sa walang katapusang presensya ng Diyos sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ng iyong anak. Diyos Ama, sa aming pagnanais na sumunod sa yapak ng iyong anak, gawin mo kaming iisa sa isip at puso sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, iniaalay namin sa iyo ang mga handog na ito bilang pagtanaw ng utang na loob ngayong aming pinagdiriwang ang paggunita sa ina ng iyong anak. Marapatin mong maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog upang makapakinabang kami sa iyong ibayong pagtubos. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpala na maging ina ni Jesucristo ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Melray naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan,
Kaawaan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawa namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at tuwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ang lahat po ay magsiluhod. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa banal na paikinabang, ay nakikiusap na pakundangan sa paggunita namin sa mahal na Birheng Maria. Marapatin mo kami makadulog sa iyong piging sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Opo, para po sa panalangin at pagbabasbas, inaanyayahan po sa unahan ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, nagdiriwang ng anniversary ng kanilang kasal, nakatakdang mga ibang bansa at sasailalim sa pagsusulit. Mayari lumapit po kayo sa unahan. Isusunod po ay ang pagbabasbas sa mga religious articles. Mayari lumapit na rin po kayo sa unahan. Ama namin mapagmahal sa nagmumulang lahat ng mabuting bagay, hinihiling namin basbasan mo ang mga kapatid namin ito na nagdiriwang na kanilang kaarawan, anibersaryo ng kasal, nakatakdang mga ibang bansa sa ilalim sa pagsusulit. Pagkalooban mo sila na mas mahaba at makahulugang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwanag na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos na hanap at kaligtasan sa anumang kapahamakan. Basbasan mo rin ang kanilang mga gawain at adikain upang ito'y makatupad ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo rin ang kanilang angkan at mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, patatagin mo sila sa pananampalataya, patibayin sa pag-asa at pag-alabin sa pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Naway gawaran ng Diyos na pagpapala ang mga kasangkapan sa panalangin upang ang mga ito'y maging gabay sa pagtahak sa kabanalan at paghahangad ng buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Palakpakan po natin ang ating mga birthday celebrants. Happy birthday po sa inyo lahat and happy wedding anniversary for those who are celebrating their wedding anniversary. Ngayon po yung pagtanggap ng mga bagong kasapi ng pagtanggap ng kanilang pananda ng pagtatalaga ng sarili. Ama naming makapangyarihan, narito po sa iyong harapan ang mga kapatid naming nagnanais magtalaga ng sarili bilang tagasunod ng mahal na Birhen ng ina ng laging saklolo. Ipagkaloob po sa kanila ang mga biyayang kanilang kinakailangan, ang pananampalataya at ang pagsasabuhay nito. Nawa ang kanilang pakikiisa sa iyong ina ay maging buhay sa kanilang araw-araw na paglilingkod sa kanilang kapwa. Ang lahat nito ay aming iniling sa pamamagitan ni Kristo, ang aming Panginoon.
Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.